Hello ma'am, good morning. May I come in? Hello ma'am, good morning. I'm Melvin. I'm your nurse for today. Ma'am, what's your name? Jessica. Ma'am Jessica, can I check your ID ban? Okay. Ma'am Jessica, schedule po tayo for full bath. Okay lang po ba? Yeah. So, give me a minute and I will prepare the equipment and I will return back to you in a few minutes. Okay? So this is my equipment. The protective blanket. I have bedpan. I have 3 towels. 1 set of bed linens for our bed making. 6 washcloth, brush, patient's gown. I have gloves, and then I have a basin for water, hot and cold water. And then I have hamper. Hello ma'am. So na-arrange ko na po yung mga gamit, so start na po tayo. So before that, I will close the curtain for our client privacy. Lock the wheels. Okay. And then next, position the patient on your comfortable position or your working height. Ma'am, itataas po kita ha. Okay. Ma'am, gusto niyo pong umihi, so we need to offer bedpan to the patient. So once the patient replied, yes, okay, ma'am, tataas po yung ulunan nyo and i-assist ko po kayo sa magandang posisyon. Okay. Ma'am, komportable na po ba kayo dyan? Okay. So, wear gloves. Ang posisyon lang natin yung inyong paa, tangita. Okay. Para mas easy po sa inyo. Okay. So, tulungan natin si patient na i-release o itaas ang kanyang gown. Okay. Then, we need to offer our bedpan. So, ang paglalagay ng bedpan is like yung umuupo na sa toilet bowl ang ating pasyente. So, dapat itong maliit na portion, siya yung nasa outer part na inuupuan ng pasyente. Okay? So, ma'am, at the count of 3, pakitaas po ng inyong puwitan. Okay? 1, 2, and 3. Okay? So, for our demonstration, I will show you. The position should be like this. So, nakaganyan si patient. Okay? But, it's covered. Okay? So, ma'am, okay lang ba sa inyo nandito ako or iiwanan ko po kayo? If the patient reply na dito lang kayo, so stay lang kayo sa kanya. And, kung sabi niya is lumabas muna tayo, so itaas natin yung side rails and then lumabas tayo and wait natin si patient na tawagin niya tayo. And then, so tapos na si patient. Okay? So matatanggalin na po natin. So at the count of 3, my dominant hand will pull the bedpan. Okay? 1, 2, and 3. Okay? So, this is the bedpan with urine. So, itatapon natin, i-clean muna natin. Okay? So, meantime, ibaba muna natin siya dito. And, bigyan natin si patient ng wipe. So, hindi natin siya pwedeng hawakan. So, kailangan si patient ang pakuharin natin. So, nakaganyan lang tayo sa kanya. Ma'am, kuha ka ng wipes and then
If si patient kumuha na siya ng wipes, si patient ang pagpupunasin natin ng kanyang private part. Okay? So, for example, natapos na siya. Okay ba? Palagay na lang po dito. So, dilagay niya dyan. Okay? So, itaas natin ulit ang side rails. Pagkataas ang side rails, labas muna tayo. Okay? Pagkalabas natin, kasi lilinisin natin ang bedpan bago tayo bumalik and bago tayo mag-proceed sa ating bagong procedure. Okay? So, lilinisin muna natin siya. Close the curtain for client privacy. Okay. Hello, ma'am. So, pagbalik natin yung pasyente, dala natin yung malinis na bedpan and then nakapag-wash na tayo ng hands. So, bawal natin ilapag ang ating bedpan sa floor. So, we need to have another chair to put our bedpan. Okay? So, now, we need to fill our water. So, hot and cold, so we need to check for our elbow. So, pag okay na siya, at na-ano na natin siya, na-fill na natin, so, it's time for our procedure. Okay, so ma'am, ready na po kayo. So, i-ayos natin sa pasyente. Okay, ma'am, ibababa ko lang po yung ulunan nyo po, So, ibababa natin yung head part ni patient. Okay. Alright. After natin may baba yung ulunan ni patient, kunin natin yung ating protective blanket. Ilagay natin siya sa ibabaw ni patient. Okay. If kaya ni patient hawakan yung blanket, pwede natin siyang ipahawakan na ganyan para hindi malaglag sa or pag hinila natin hindi siya masasama. Or kung hindi naman, pwede natin siyang iipit dito sa kanyang balikat. Okay? So, tanggalin natin yung blanket and then the top sheet. Ayan. Kailangan ma-secure natin ang privacy ng ating pasyente. Okay? So, we need to remove this. And then to the hamper. And assist the patient to undress. So, ma'am, at the count of 3 po, pwede pong tatagilid. Tatanggalin natin yung tie sa iyong likod. Okay? 1, 2, 3. Yan. So, tatanggalin natin yung tali. Yung tali sa likod ni patient para mahubad yung ating damit niya. And then, cover natin. Okay. Ma'am, okay na po. 1, 2, 3. Ayan. So, i-undress lang natin si patient. Okay. Then, pull lang natin yung damit. Okay. So, now, we need to get the first towel na ating gagamitin. Ilagay lang natin siya dito sa kanyang dibdib. Okay. And then we start the procedure. So using our washcloth, so gagamit ako ng dalawang kulay. Isang green at saka isang pink. So, isang may soap at saka pang rinse. Okay? So, dito muna tayo sa may sabon. Okay? So, wash natin. And then, use tayo ng meat. Yan. Okay? So, balik tayo may patient. Start tayo mula sa mukha niya. From the tip sa inner eye, palabas, puntang tenga. Ito, 1, and then back, 2, okay, and then kusot, and then from ear, so imimit natin, nakamit tayo, okay, so ear, from inner to outer,
and then at the back, inner to outer, and then kusot. So mid from nose, and then mouth, and then magre-rinse tayo using other washcloth. So first from inner sa eyes, 1, and then back 2, and then wash and rinse ears, 1, and then 2, and then rinse ulit. So nose and mouth. Okay? So using ng ating towel, ipapat dry lang natin ang face ni patient. Okay? Right. So next step is yung arms niya. So mag-start tayo lagi sa farthest side natin. So dito tayo, i-expose lang natin yung ano ni patient, kamay ni patient. So and then the towel, ilalagay mo lang sa ilalim na kanyang kamay. Okay. So dito naman tayo, same towel or same washcloth ang gagamitin natin. So yung may sabon, meet ulit natin. And then one stroke, long stroke from the shoulder going down. Okay, 1, 2. Okay, wash ulit. So hindi mo na kasama ang kanyang underarm o yung kanyang kilikili. So 3 and 4. Okay. And then wash. So ito yung time para sa kilikili niya. So 1, 2. Okay. And then i-rinse natin. Okay. 1, 2, and then rinse. 3 and 4. Rinse ulit. So yung kanyang underarm, 1, 2. Okay. Then tutuyin natin. So makikita nyo hindi natin isinama yung kanyang pinaka-kamay o yung mga daliri. Kasi lilinisan natin siya after. So next is yung kanyang other hand. So same procedure. So wash muna tayo ng may sabon. And then long stroke. So from the shoulder, 1. And then 2. Okay, takpan natin para hindi siya lamigin. And then wash with sabon. 1 and 2. Okay, sabon. So sa kilikili niya, 1. And then 2. Okay. And then rinse tayo ulit. Nakamit. And then 1, 2. Rinse. 1 and 2. Rinse ulit. And then sa kanyang underarm, 1 and 2. Okay. And then after ng ng kanyang braso, okay. So, ilagay naman natin ang kanyang towel dito sa kanyang chest. And then, ipupull down lang natin ang kanyang blanket going to sa may bewang ng pasyente. Okay? So, ngayon, using same towel, gagamit din natin ang kanya namang dibdib. So, using a long stroke, no? So, pag babae, para sa ating demo, tatanggalin lang natin to. Pero kailangan naka-cover siya. So, pag naka-cover, nakaganyan, pag ganito. Pero as a demo natin, tanggalin natin yung kanyang cover. So, ang pag-stroke or pagpuna sa kanya ay horizontal. 1, 2, okay? And then wash ng may sabon. 3 and 4. Okay, wash ulit ng sabon. So, pag babae ang ating patient, we will, yung kanyang dibdib, no, itataas natin from the center outside. 1, 2. Okay? And then, magre-rinse tayo. So, rinse, same procedure or same stroke.
1, 2. And then meet natin siya. 1 and 2. And then same. Breast. 1. Laging palabas tayo lagi. Okay, so 1 and 2. Okay, and then ipat-pat dry lang natin siya. Alright, and yung kanyang blanket, ilalagay lang natin and ipapahawa natin kay patient. And then ipupul natin yung ating towel. And then after, same towel, lagay natin ulit sa ibabaw. And yung ating may sabon kanina, lagay lang natin dyan sa ibabaw niya. And sabihin natin kay patient na ilagay yung kanyang dalawang kamay sa water na may sabon. Okay, so dito yung time para linisan naman natin yung kanyang mga fingertips, nails sa kanyang kamay. Okay, so pag nalinisan natin, yung may sabon naman, ay yung pagbanlaw. Okay, so same procedure, i-rinse lang natin siya. Okay, after rinsing, patuyuin natin yung kamay ni patient. Okay. Right. So after that, we need to change our water and mga ginamit natin na towel. So, sa hamper, okay, ito, sa hamper din natin, or kung meron kang lagayan na para sa basa. So, for example, ito basa, so dito natin siya lalagay. Okay? So, next, nakapag-change na tayo ng water. Second set natin, water. So, kailangan na-check mo ulit yung temperature ng ating water. Ano? And then, we need to use another set of washcloth. So, ito ulit green para sa pag-rinsing, and then pink para sa kanyang, or even kahit anong kulay naman ang pwede mong gamitin. So, water na warm, no? Warm temperature para kay patient. Okay, so next is second towel natin. Okay. So first tayo sa likod ni patient. Okay, so sasabihin natin kay patient, ma'am, pwede pong tagilid po kayo para malinis natin yung likodan. Alright, so ma'am, in the count of 3, 1, 2, and 3. Okay, ayan. So, si patient ay naka-side na. Ma'am, pwede po kayong humawak sa ating side rails. Okay, ayan. So, dito sa sa likod natin, kailangan naka-cover yung front side ni patient and then the buttocks area. Kasi ang kailangan lang natin makita is yung kanyang back part, no? So yung likod niya, and then the towel. So yung put lang natin yan dito. Okay? So pwede natin yan para horizontal din. Okay? Para cover sa kanya at hindi siya nabigay. And then so, mag-ano tayo ulit ng meat natin na may sabon, no? Sinabunan na natin. So, sa back, kung kanina, naka-horizontal tayo, no? So, ngayon naman, pababa tayo sa kanyang buttocks area. So, 1, 2. So, hindi tayo pwedeng 1, 2, 1, 2. So, front and back lang gagamitin natin. So, 1, 2. Okay? So, cover natin yan. Wash. And then 1 and 2. Okay? So depends kung si patient ay madumi yung likod. Okay? So then rinse natin. So same procedure, meet natin. Okay? And then 1, 2, rinse. Okay? 1 and 2. So this time, habang minamassage mo si patient at tinutuyo mo si patient, pwede mo nang i-check kung mayroong mga redness or mayroong bed sore ang pasyente natin. Okay? So after that, ibalik natin siya. Ma'am, in the count of 3. 1, 2, 3. Higa na po tayo. Okay? Okay. So after that, doon naman tayo sa paahan ni patient. So natapos na natin yung upper part niya. So ngayon, yung ginamit natin na towel sa likod ni patient, dito naman natin ilalagay, mag-start tayo always sa farthest side ng pasyente. So, ang i-expose lang natin kay patient is yung kanyang isang paa. Okay? So, from the thigh,
No, yung pinakahita ni patient. So, ilatag lang natin ito. And then, ma'am, palagay po ng paahan nyo dito sa may towel. So, always communicating sa pasyente natin para alam niya kung ano yung ginagawa natin. And then, alam niya kung ano yung kailangan niyang i-cooperate. Okay? So, ayan. So, yung same towel na ginamit natin sa likod, so yun naman ang gagamitin natin ngayon sa kanyang paa. So, using long stroke. So, from the thigh, dito na sa mahita niya, pababa. Ulit. 1, 2, right? And then, wash na may sabon. And then, 1 and 2. So, hindi kasama yung perineal area niya. So, binti lang muna tayo. Okay? And then, rinse natin. Rinse tayo. 1 and 2. Again, 1 and 2. So, hindi natin siya kasama ulit yung pinaka-paa. Kasi ililinisin natin din siya. Alright? So, after that, narinis na natin, nasabunan na natin. So, yung other part naman. Okay? So, i-close natin siya para hindi lamigin si patient. Okay? Expose natin ulit yung isang part ng kanyang paa. Okay? Yan. So, close. So, meet natin yung ating unang washcloth na may sabon. So, using long stroke again, 1 and 2. Wash. 1 and 2. So, make sure na kung totoong pasyente na yung ating hawakan, malinis siya talaga. Alright? And then, rinse natin siya. Long stroke ulit. 1, 2. And then, rinse natin siya. 1 and 2. So, hindi tayo pwede gumamit na pagkapunas natin na ganyan, and then same time, pupunasan na naman natin yan siya. So, count tayo ng 1, 2, and then rinse natin yung kanyang towel. Okay? Alright, so, after natin na matuyo, no, lagay lang natin sa side. Ang i-expose naman natin, guys, ay ang kanyang pinaka-paa. Yung paa lang niya mismo. So, make sure na nape-prevent or na sisecure natin yung privacy ni patient kasi nakahubad siya, no? Alright. So, yung paalam ni patient, ilalagay natin itong towel sa ilalim ng paan niya. Okay, and then kukunin natin yung may sabon. Okay? And then sasabihin natin na ma'am, palapag po or patong ng inyong paa sa may basin na may water na may sabon. So, in the time na kuskusin natin yung kanyang mga daliri sa paa, yung mga singit-singit sa paa, make sure na nalilinis natin lahat. Okay? After that, okay, yung kanyang pagbabanlawan o yung pinagbanlawan natin kanina. So, make sure na walang nakikita kay patient. Alright? So, clean. Alright. So, natapos na siya. And, ituyo lang natin. Okay? So, after natin matuyo, so mag-use naman tayo ng ating pangatlong towel. Okay? So, natuyo na natin. Lagay natin ito sa hamper. Okay, ayusin natin si patient. And yung ating ginamit na washcloth, lagay na natin sa basa natin na yung magkakasamang basa. And then it's time to change the water. Okay, so palitan natin yung tubig. Okay. Okay, so next na step natin is the third step, so the perineal care. So kanina, nakatapos tayo, napalitan na natin yung tubig. So, perineal care tayo. Ayusin natin yung position ni patient. Okay? So, same siya kanina na pagpapaihi natin sa kanya. Alright? So, nakaganyan lang siya. And, using another set of washcloth. So, may sabon. Si patient ang pupunasin natin. So, ilalagay natin sa kanya, ipuporm natin ng meat. Ma'am, ituturo ko sa iyo kung paano po yung stroke na gagawin nyo. So, imimit mo sa kamay ni patient. No? And then, ma'am,
from sa taas, pababa po. No? So, hindi niyo po siya pwedeng ibalik. So, mula sa taas, pababa. Sa may puwitan. Okay? 1. Tapos, harap and likod ng meat or ng towel yung gagamitin niyo po. So, 1 and 2. Okay? And then, wash natin. Okay. Another one, ma. Okay. 1 and 2. Okay. Then, next, i-rinse naman natin siya. So, siya din yung magpupunas. Okay. 1 and 2. So, example, natapos na natin siya punasan. So, yung towel, pwedeng siya na din yung mag-tap. O, bigay lang natin yung towel kay patient. Itatap lang natin siyang ganyan. So, pag hindi niya kaya, so tayo ang magtatap kay patient. So, dito sa ilalim, itatap lang natin yung kanyang private part. Okay? So, after that, ma'am, tatagilid po kita para yung sa likod naman ni patient. Okay? So, in 1, 2, 3. Okay? So, kapit ka po dyan, ma'am. Okay? So, yung towel, lagay natin sa ilalim ng kanyang dito. Okay? So, towel, wash na may sabon. So, pag babae, yung ating pasyente, pataas tayo. Okay? Pag lalaki, pababa. So, dahil babae si ma'am, pataas, 1, 2. Okay, sabon ulit. 1, 2. Okay. And then, i-rinse natin siya. One, two, and then rinse. 1 and 2. And then, i-papat dry lang natin. Ayan. So, punasan lang natin siya. Okay? So, ito, tatapon na natin o lalagay na natin siya sa ating hamper. Okay? So, ma'am, on the count of 3 po, ibabalik ko na kayo. 1, 2, 3. Okay. So, pag meron siyang incopad, so tatanggalin muna natin yung incopad or i-release lang natin siya bago natin siya palitan. Okay? So, ngayon, tutulungan naman natin siya mag-isuot ng kanyang gown. So, ma'am, mag-gown na po tayo. Ayan. So, always start at the farthest side. Okay? So, sa pag-gown, lagi niyong isipin na once na si patient ay mayroong dextrose, ang uunahin natin is yung pinaka-dextrose. Then, isusot natin sa kanyang sleeve. Pero pag wala naman, doon sa pinaka-farthest side. Okay? Right. So, disclaimer lang natin, pwede kang gumamit or pwede kang magpaligo ng naka-gloves, pwede din namang hindi. Okay? Pero mas mabuti na yung naka-gloves para sa safety nyo pa rin. Okay? So, susuklan natin siya para pag pinagilid natin, madali natin siyang maitatali. Okay? So, bunutin lang natin siya. So, naikabit na natin, no? Tanggalin na natin. Okay. Bago natin siya itagilid, i-cover natin siya ulit. Dito. Okay. On the count of 3, tagilid po tayo ulit. 1, 2, and 3. Okay.
So it's time na makita natin or check natin yung likod ni patient kung meron siyang mga rashes or meron mga bruises or bed sore. Okay, kung wala, so sige, tali lang natin. Okay. So ma'am, papalit lang po tayo ng beddings. Okay? So now, magpapalit tayo ng bed sheet ni patient. So ito yung itinatawag nating occupied bed. Ibig sabihin, may pasyente tayo. So first, tatanggalin natin kung mayroong incupad. Kung incupad, naka-incupad muna yan. And then, magkakabit tayo side by side. Okay? So nakahawak lang si patient dyan. And dapat, gagawin mo siya ng mabilisan, pero maayos. Kasi, mangangalay ang ating pasyente na nakatagilid. Okay. So, kuha tayo ng wipes. No? So, i-wipe lang natin yung kanyang bed. One stroke. Okay. And throw. So, check natin kung may mga belonging si patient na naiwanan. Okay, kung wala, proceed tayo sa bed making. So first, isang ating bottom sheet. So kukunin natin yung kanyang center fold. Okay? So mag-i-start tayo sa may center ng bed. Okay? Center bed. Okay. And then make sure na yung fold nyo ay tama. Once na inilatag na natin siya, kailangan ay nasa right side ang ating mga linens. So, gawa tayo ng miter. So, same. So, ito yung head part ng ating bed. Kunin mo yung gitna. And then, make a triangular. Ayan, yung miter natin. And then, itatak lang natin siya. Okay. And then, make sure na wrinkle-free ang ating linen. Next, ang ating draw sheet. Okay. So, syempre, kausapin mo yung pasyente natin kung okay ba siya doon. Okay. So make sure na tama ang folding natin. So unfold lang natin siya in the center. Okay. Ilagay lang natin siya under the bottom sheet. Okay. And then next is the incupad under or above the draw sheet. Okay, so nasa ibabaw ng draw sheet siya dapat. Okay, so pag nalagay mo na siya, i-fold or itatak natin yung ating side. Okay, pag natin siya dito. Alright. So make sure na maayos yung ating pagkakalagay. And after that, up natin yung side rails and punta tayo sa kabilang side. So, ma'am, ililipat po kita ng posisyon sa kabilang side naman po. Okay? So, hawak muna sa akin, ma'am. Okay, so nakahawak sa akin si madam. Baba natin yung side rails. Okay? Ma'am, pwede po kayo humiga. 1, 2, 3. Okay? Ma'am, at the count of 3 po, sa kabila po tayo. Alright? 1, 2, and 3. Okay? So, nakaside lang si patient dyan. So, tanggalin natin ito. Okay?
So disclaimer ulit, naka-gloves tayo ha, pag maglilinis tayo ng ating bed. So, ayan, napunasan na natin, for example. So, hihilahin lang natin yung bottom sheet na ilagay natin kanina. Okay. And then, taklan natin yung upper part. And do again, miter. Then body mechanics. And then hilahin natin yung draw sheet. Hilahin natin yung info pad. And itatak lang natin sila together. Okay. Okay. So ma'am, pwede ka nang bumiga. 1, 2, and 3. Ayan. So kumusta ma'am ang pag-ikot mo? Okay lang naman daw. Right. So, balik tayo sa ating other side. So, next, ang ating top sheet. Okay. So, dito sa part na to. Okay. So, lagay lang natin sa ibabaw ni patient ang kanyang top sheet. So, centerfold ulit natin. Yan. So, kailangan so, ipahawak ulit natin kay patient, katulad doon sa ating blanket. So, kung hindi niya makaya hawakan, pwede natin siyang iipit dyan. And then, tanggalin natin, or hilahin natin pababa yung kanyang protective blanket, or privacy blanket. And then, lagay natin sa hamper, kasi may privacy na siya ulit ng top sheet. Okay, so ayusin natin. Okay, and then, time ng ating pinaka-blanket. So, kung pupunta tayo doon, kailangan ang ating side rails ay always na naka-up para sa ating privacy or sa safety ng ating pasyente. Okay, ayusin lang natin. Okay. Ayan, baba natin ang sideways. Sorry po. And then itatak lang natin yung low part. Okay. And then same, gawa tayo ng ating miter. Okay. So miter para mag-lock yung ating linya. Okay, then after that, ilulus na natin yung kanyang foot part. Ilulus na natin na ganyan para free na gumalaw yung paa niya. And then hindi tayo magkaroon ng hindi makagalaw yung paa niya. And then pwede tayo lagay ng footboard para ma-avoid natin yung foot drop ng pasyente natin. Okay, so after that, i-ask natin si patient kung komportable siya sa posisyon niya. If ever
gusto niya itaas yung kanyang ulunan. Okay? So, pwede natin itaas. And then, next, ma'am, ipapalitan natin yung punda. Okay? So, slide natin yung ulo ni patient. Yan. So, remove natin yung pillow or yung pillowcase. Alright? So, sa hamper ulit, yan, palitan lang natin. So we considered again kung nasaan yung ating pintuan. So ang ating pintuan nandito. So ang opening ng ating pillow ay sa kabilang side. So ma'am, ito po ang inyong pillow. Okay. Yan. And after that, kung gusto ni patient na itaas ang kanyang head part, so iangat lang natin. Kailangan i-advise natin siya na iaangat natin para hindi siya mabigla. So dahan-dahan natin siya iangat. Okay. And ask kung okay sa kanya. Okay na po ba sa inyo ma'am ang ganyan posisyon? It's enough. Okay? So again, we check the wheels if lock. Right? And then, kunin natin yung mga linens na ginamit natin. Lagay natin sa hamper. Linisin natin yung mga ginamit natin. Pagsama-samahin. Okay? After malinis, so, introduce natin kay patient ang call bell. So, ma'am, ito po yung call bell. If you need something, just press the button and then babalikan po kita kung ano po yung mga kailangan nyo po or kailangan nyo po para mai-assist natin sa inyo po or ma-assist namin kayo. So, anything else ma'am? So, kung wala na, so naayos na natin yung mga gamit natin. So, lalabas na tayo and then we do hand washing. So, yung curtain ni patient, i-close natin ulit para sa kanya. But it depends on the patient's request. Okay, after hand washing, documentation. So, ano yung dapat natin i-document? So, we need to document the patient's details. So, kung ano yung mga pangalan ni patient, kung ano yung ginawang procedure natin kay patient, kung may mga nakikita ba tayo mga rashes kay patient, bed sore kay patients, mga ganyan, and kung ano yung mga dapat natin i-attend kay patient. So, yun ang kailangan nating i-document. And that's the full bath for the patient. And thank you.